Hello, hello, hello. Good afternoon mga kapanalig. Ayan, tignan niyo yung itsura ko, no. Ako ay busy, no. Marami po akong ginagawa ngayon na dapat tapusin, no. At hindi pa ako nakakapag-live sa ngayon kasi ako ay nagpaplano muna na after kong magpunta ng Radyo Veritas ay mag-aano muna ako ng confession, no. Kaya hindi pa ako nagla-live kasi gusto ko munang magkumpisal. Ayoko po kasi na nagla-live presentations ako nang hindi nagko-confess. So magko-confess po muna ako bago ako ulit magbalik sa pagla-live. But before anything else, no, mga kapanalig, meron magandang balita ang Sanrio at nagpapasalamat ako sa mga nanonood at sumusuporta pa rin po sa akin, no, at sa mga naghahanap sa akin na Sanrio, bakit hindi ka na nagla-live, namimiss ka na namin. Magko-confess po muna ako kasi mahalaga sa akin ang sacrament of confession, no? At alam natin na maraming tong mga nagdaang araw ay nagkaroon ako ng mga issues regarding sa iba't ibang mga Catholic. So, kailangan kong ikumpisal yon bago ako mag-start ulit na magsulat. Today, may nag-chat po sa akin, no? At siya ay estudyante ng pagka-ministro ng INC. So nag-aaral papasok na siya dapat, no, sa pagiging ministro, no, ng INC. Napakabata pa niyan, na 21 years old. At nag-PM siya sa akin, no, sabi niya na hello, sabi niya, gusto kong maliwanagan tungkol sa turo ng INC. Ngayon, ay turo ng Katoliko, no? Gusto rin niyang maliwanagan, gusto niyang maintindihan. So, ang ginawa ko, sinearch ko yung Facebook. Sinearch ko. Nung sinearch ko, ay, INC to. INC siya. Sabi ko, oh, INC ka. Diba? Sabi ko sa kanya, bakit gusto mong malaman kung ano yung stand ng Catholic Church? And, sabi niya, napanood ko po yung live nyo. At nung napanood ko yung live nyo, marami daw siyang naintindihan. At let's say, dun siya naliwanagan. No? At sabi ko sa kanya, sino ka? Sabi niya, ako po ay dapat papasok na sa pag-aaral ng pagkaministro. But, dahil nga sa kanyang pagsusuri, no, siya ay umalis sa pagiging INC. At sinabihan ko siya, oh, umalis ka na sa pagiging INC mo. Ikaw ba ay kumonsulta na sa pari ng Catholic Church? Sabi niya, opo, kumonsulta na po ako at babalik ako sa actually, hindi siya babalik. Magkakatoliko na siya. Ang kanyang pamilya at ang kanyang angkan ay mga INC. Ay mga INC, no? At handa siya na harapin ang kanyang angkan, ang kanyang pamilya na INC para manindigan sa aral ng simbahang Katolika. Sa akin, para lang akong nagulat ako, no? Kasi kapag ako ay nagla-live, ang alam ko lang na nanonood sa akin at talagang nakikinig ay mga Katoliko. Either may mga Katoliko na ibabash ako or may mga Katoliko na makikinig talaga. At nasyak ako doon sa sinabi niya na nanonood siya ng live ko. At marami siyang naintindihan. Akala ko kasi ang mga Protestant, hindi ako pinanonood or hindi ako pinakikinggan. At doon lang siguro ako na-shock na may ganun pala, na may mga Protestant pala na kapag nagla-live din ang Sanrio, nanonood at nakikinig. Kaya akala ko noon, ang Protestant, pag pumapasok sa comment section, gusto lang akong asarin, inisin, i-bash. At napakasaya ko, nagagalak ako kasi, can you imagine guys, siya ay nag-aaral at mag-aaral ng pagkaministro, pero binitawan niya yon. So meaning to say, hindi siya basta-bastang tao ng INC, matalino siya. Kasi para pag-aralin ka ng pagkaministro, ibig sabihin, matalino tong taong to. At hindi ko siya
ini-reveal sa inyo, pero ipopost ko yung convo namin, pero itatago ko yung pangalan, ha? Pati yung mukha lalagyan natin ng ano. Kasi sasabi niya sa akin, bakit ka umalis sa INC? Ano yung dahilan mo? Sabi niya, nadismaya ako, Sanrio. Sabi niya, bakit? Hindi kami pinaghahawak ng Bible. Mapababae, mapalalaki, bawal pala silang magbasa ng Bible. Wala silang gagawin kundi sumang-ayon ng sumang-ayon sa ministro. At doon siya nainis. No? At alam niyo naman po na na-live natin yan, di ba? Na sabi natin nun sa live na bakit nyo pinipigilan ang mga kaanib nyo na magbasa ng Bible? Bakit nyo pinipigilan ang mga kaanib ninyo na mag-aral ng Biblia? Bakit hindi sila pwedeng magtanong sa mga ministro, ang mga simpleng kaanib? Bakit ang mga kababaihan hindi pwedeng magsaliksik sa Biblia? Bakit ministro lang? At itong batang ito, taga Ilocos Norte to, ha? Taga Ilocos Norte. Doon siya napaisip na oo nga naman pala, Sanrio. Bakit nga pala kami hindi pwedeng magsaliksik? Hanggang sa, siguro sa kakapanood niya ng live natin, no? Ako kasi, di ba, kilala nyo naman ako, kahit na anong itsura ko, basta makapagsalita lang ako, okay na yun. Di ba? Kasi hindi naman ako nagpapa-impress. Pero siguro, doon siya napaisip. No? Kasi ang isang tao na mataas ang lohika, iisipin mo, bakit bawal kayong magbasa ng Bible? Pag ikaw ay simpleng kaanib, lalo na sa kababaihan, bakit bawal? Hindi ba't sabi ni Christ na saliksikin mo ang aking mga aral? Di ba sabi nga ni Christ, ikalat ninyo ang mabuting balita. So paano nila ikakalat yung mabuting balita kung kokontrolin nila, kung bawal silang magbasa ng Bible? At yun yung isa sa nagpa-remind doon sa taong to, no, taga Ilocos Norte siya, at nakaka-bless dahil sisikapin niya na i-convert ang buo niyang pamilya para maging Katoliko. At sabi nga niya sa akin Sanrio, pwede ba magpa-mentor sa'yo? No? Turuan mo ko. Gusto kong malaman ng stand ng simbahang Katolika. Kasi, inborn INC siya. At nagkaroon na siya ng opportunity na maging ministro dahil mag-aaral na siya Nang pagka-ministro, kaya na siya kako. Sabi ko, hindi ka basta-basta na kaanib at yung pamilya na pinanggalingan mo, hindi rin basta-basta. Sabi ko, paano yung magiging sistema? Nasabi mo ba sa pamilya mo? Kasi, alam naman natin, di ba, kapag ikaw ay kaanib ng INC at isa sa miyembro ng pamilya ay umalis, itatakwil ka ng pamilya mo. May mga ganyan po na nangyayari talaga. No? Itatakwil ka ng pamilya mo or mismo ng angkan mo pag umalis ka. Sabi niya, Sanrio, hindi ko ipapaalam dito sa lokal namin na umalis na ako sa pagiging INC. Sabi ko, anong ginawa mo? Nag-inactive na lang siya. At palihim siya na nagpunta sa parokya para maging Katoliko. Maging Katoliko siya. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapanalig. Imagine ninyo 21 years old. Yan ang dahilan kung bakit pag ako nagla-live presentations ay very informal. Kasi mga kabataan ang nanonood sa akin. At sila yung inaabot ko. Can you imagine a 21 years old na lalaki na mag-aaral ng pagka-ministro, kahit na ako ay hindi formal magsalita, nakikinig pala siya. At nakakashock yung ganon. Kasi 'di ba usually kapag nagla-live ang Sanrio, tayo-tayo lang naman ang magkakakampi. Tayo-tayo lang din naman na nagkukulitan pag nagla-live ako. Pero siya as a youth, 21 years old, bata pa yon, naintindihan niya, na-catch up niya yung stand ng Catholic Church. Bakit? Kasi gano'n naman talaga dapat ang way ng pagtuturo natin ayon sa panahon. Ayon sa panahon, at napakalaking bagay yan para sa atin na may mga Protestant na magiging Katoliko na or papasok na sa simbahang Katolika, at para sa akin napaka-grateful nating lahat. Sabi ko nga sa kanya,
na kapag ikaw ay ganap na Katoliko na gusto ko, ha, makikita kita na CFD ka. No, lalabanan natin ang mga sulpot, magiging kakampi kita, no? Ihahasik natin ang aral. And I know na kapag ikaw ay kaanib ng INC at umalis ka dyan, hindi rin magiging madali. Yun din ang sabi ko sa kanya, hindi magiging madali kasi nandiyan na yung mga kaibigan mo, magagalit sa'yo, yung mga tao sa paligid mo, ang family mo, kailangan mong magpakatatag. No? Kailangan mong magpakatatag. Sabi ko nga sa kanya, hindi ba naging mahirap sa'yo na umalis ka sa kinaaaniban mo? Kasi if I were an INC members, magiging mahirap yun sa akin. Kasi unang-una, yung nakasanayan, hindi ba maninibago ka? Ay, di ka kumakain ng dugo, ngayon magdidinuguan ka. Di ba, syempre, nandoon yung part na parang nakakapanibago. Sabi ko, hindi ka ba nahirapan? No, na INC ka, pamilya mo, INC, pag-aaralin ka ng pagkaministro, pero binitawan mo. Hindi ka nahirapan. Isa lang ang sabi niya, hindi. Sanrio, ang tunay na iglesia ay ang Catholic Church. Siguro nandiyan, ayan yung part na inilalatag natin, di ba, na tayo, hindi tayo sec-registered, na tayo ay tunay na tatag ni Kristo dahil tayo ay nasa Jerusalem, sila wala. Malaking po kasing bagay yon. Malaking bagay yon na dapat nating ipamukha sa kanila na tayo ang tunay na tatag ni Kristo dahil tayo ang nasa Jerusalem. Doon pa lang, sa latag na yon, hindi na sila pwedeng pumapel. Kung bibigyan lang natin ng diin kung anong iglesia ang nasa Jerusalem, doon lang tapos na laban. Hindi na natin kailangan pang magsisisitas. Hindi natin kailangan pa na magsabi na tayo yung nasa Matthew 16 verse 18, basic lang. Si Kristo nagtatag ng iglesia sa Jerusalem. Anong iglesia ang nasa Jerusalem? Protestant o Catholic Church? Tapos ang laban. At maraming mga kabataan ang napapaisip ngayon, hindi lang po ang INC. May nakaka-chat na ako ng mga SDA at ibang mga born-again youth na nagdadalawang isip. Yung iba naman, nagsisimba sa Catholic Church, pero nagsisimba din dun sa born again kasi hindi pa nila masabi sa mga magulang nila. Mga kabataan yan. Mga kabataan po yan. No? Gustong-gusto na nilang magbalik Katoliko. Sabi nga nila sa akin, Sanrio, ang saya pala maging defender. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi natatawa kami sa'yo kapag nagsasalita ka. Sabi ko, saan? Kapag sinasabi mo, nasa Jerusalem kayo, nasa kayo sa Jerusalem. No, ayan kasi yung kiliti ng mga kabataan na kailangan natin sa kanilang ipaunawa. Hindi tayo dapat nagko-concentrate lang sa pagiging sitas ng sitas. Kailangan ibibigay natin yung pinakamababaw na rason kung bakit kailangan nila magkatoliko. Talagang napakasaya ko kasi 'di ba? Ako tahimik lang naman ako eh. Hindi ko naman sinasabi yung kung sino sila, anong pangalan nila. Ito lang yung sa INC ako natuwa. Kasi sa dami po ng mga kabataan na nakakausap ko at gusto nilang maging Katoliko, no? Gusto nilang maging Katoliko. Ito yung talagang sobrang nabigla ako kasi magmi-ministro po siya, hindi po siya basta-bastang nilalang. So ibig sabihin, maaaring galing to sa mayamang pamilya. At magmi-ministro siya at nagulat lang ako, na-shock ako talaga sa totoo lang. Pero, sa totoo lang mga kapanalig, marami na pong kabataan, no, ang magkakatoliko na or magiging katoliko na. At actually, mga PM nila sa akin, minsan yung YouTube channel ko, nandoon. Sa TV, pwede pala yun, mapapanood yung YouTube sa TV. Tapos makikita ko yung mukha ko, laki-laki ng TV nila. Sabi ko, ba, nakakaya naman, laki ng bunganga ko dyan. Sabi sa akin, hindi, Sanrio, pinapanood ka namin, kasama ko yung nanay at tatay ko. At nakaka-bless, nakakatuwa, no, kahit may mga ibang Katoliko at may mga ibang babalik Katoliko na
nila-loudspeak naman yung bunganga ko dun sa labas ng bahay nila. Ba nanonood sila, naka-loudspeaker. No, sabi sa akin, Sanrio, paparinig ko to sa protestante tong presentation mo ha. Hingi ako ng pahintulot. Marami na po ang mga protestant na babalik ng Katoliko. No? Kaya nagpapasalamat ako dito sa INC na to. And welcome to the Catholic Church. Maraming salamat sa pagtsatsaga mo sa panonood sa mga live presentations ko kahit hindi ka Katoliko noon. Thank you so much. Sobrang na-appreciate ko yan. Kasi ang mga kapanalig kong Katoliko na nanonood sa akin, nanonood sila kasi Katoliko din ako. Nanonood ang mga kapwa ko Katoliko kasi mahal nila ako dahil pare-pareho kaming Katoliko. Pero isang kakaibang pakiramdam ang ibinigay mo sa akin na hindi ka Katoliko, pero nanonood at nakikinig ka sa nagsasalitang Katoliko. At talagang nakaka-amaze at napakabihira yung ganitong klaseng tao na hindi ka Katoliko, pero pinakikinggan mo yung tinuturo ng isang Katoliko. Na-amaze lang talaga siguro ako, no? At dito po tayo sa pinagtatalunan sa receipt ng kasal. No? Actually, meron akong naka-chat kagabi, isa siyang brother. Sabi niya sa akin, Sanrio, wag mo nang sabihin yung pangalan ko, ha. Isa siyang brother at na-amaze ako. Ay, shoutout din kay Ate G Evangelista, no. Nakakatuwag. Ganito yung mga Katolikong gusto ko. Meron silang kapag sila magko-correct, meron silang charisma na hindi ka ma-offend. Kaya kay Ate G Evangelista, secretary siya sa parish ng Novaliches, if I was not mistaken. At itong si Kuya Brother na lang ang tawag natin, no. Maraming salamat sa pagtuturo nyo sa akin kasi sabi nila wag ko na daw silang i-credit at i-mention. Well, hindi ko po kasi siya pinaghirapan. Sabi ko nga sa kanila, tinuro nyo yan sa akin ng libre, kaya dapat lang ako magpasalamat sa inyo. Kasi may mga Katoliko po na nag-send sa akin nung resibo ng kasal. Sabi ko nga, Diyos ko, pati ba naman resibo ng kasal, kailangan ko pang malaman, hindi pa ako kinakasal. Anong alam ko sa mga resibo na ibinibigay? Pangalawa, resibo pa ng simbahan, di naman ako taong simbahan. So, nagkaroon ako ng pag-a-analyze doon sa receipt. Kasi nagtatalo-talo Katoliko sa Katoliko, merong uma-agree na Catholic yung resibo na yon, meron ding hindi. Tapos, sinasabi ng INC, ng SDA, yung resibo mo, may INC. Incorporation pala kayo Sabi nyo kayong mga Katoliko, hindi. So, ano ba yung stand ng simbahan dito, no? Meron tayong tinatawag na Bishop of, katulad ng post ko, di ba? Merong Bishop of Legazpi Incorporation, no? At nandoon nakasulat yung mga sa kasal, yung mga fee sa kasal, yung mga, meron pa yata ron, baptismal certificate. Bakit nakalagay ay Bishop of Legazpi? Ang Bishop of Legazpi, kapag tayo ay nakatanggap niyan, ibig sabihin, yan ay mula sa obispo ng Legazpi. Kasi sabi nila, bakit Bishop of Legazpi? Dapat nakalagay Diocese of Legazpi. Kasi ang salitang diocese, yan ay inilalarawan kung anong diocese ka nasasakop. Kunyari ako, Diocese of Cebu. Yon, gumagamit tayo niyan, di ba? Anong diocesan ka ng Cebu po? Para malaman kung saan ka saklaw. No, ngayon, kapag sinabing Bishop of Cebu, ibig sabihin, yung sulat o yung matatanggap mo na papel ay mula mismo sa obispo. Ngayon, bakit ba may incorporation yung resibo, may INC? Hindi po lahat ng resibo sa mga nagpapakasal ay may INC na mababasa or incorporation. Bakit? May mga simbahan at may mga parokya kasi na may mga umuupa na tao. Hindi po ba pag pumunta tayo sa mga simbahan, meron tayong makikita dyan mga nagtitinda ng religious items. Yung iba,
apartment, yung kunyari magre-rent sila ng apartment para magkaroon sila ng seminars. Umuupa sila, di ba? Or minsan may mga, sabi nga sa akin, may butika pa daw, bilihan ng gamot, o yung mga tao na uupa doon sa bakanting lote na pagmamay-ari ng simbahan para makapagnegosyo katulad ng religious items o magtitinda ng pagkain, no? Yan po ay may tax. Hindi po yung Catholic Church mismo yung tinutukoy na incorporation dyan, kundi yung mga taong nangupahan sa bakanting lupa ng simbahan. Magkakaroon ng tax ang isang simbahan kapag pinasukan yan ng business o ng negosyo. Yan yung sinasabi ni Ate G. Evangelista na civil law. No, kaya may incorporation talaga sa ating simbahan, pero hindi yung simbahan mismo, kundi yung mga taong umupa doon sa lupa ng ating simbahan, katulad ng mga nagtitinda ng religious items. Akala ko nga noon, yan ay pagmamay-ari ng tawag neto, yan ay pagmamay-ari ng pare. Hindi pala. Umuupa sila doon sa simbahan para makapagtinda ng religious items. At itong mga business na to, na nasa loob ng teritoryo ng ating simbahan, yan ay kailangang ipaalam sa gobyerno. Kaya kapag nagkaroon ng resibo, meron tayong mababasang INC sa dulo or incorporations. Ibig sabihin, ang simbahan na yon ay mayroong negosyo. May mga umuupang tao doon sa simbahan. Now, bakit yung iba wala? 'Di ba? Bakit yung iba, Sanrio, wala? Ano ba yan? Mali-mali ka naman. Yung iba wala namang INC. Kasi yung pinuntahan nyong simbahan ay wala pong business. Hindi po kasi lahat ng simbahan ay may negosyo. No? Hindi lahat ng simbahan ay pwedeng upahan ng tao. Maaaring doon sa simbahan kung saan ka nagpakasal, no? Doon sa simbahan kung saan ka nagpakasal, yun ay exclusive lang para sa simbahan, bawal upahan sa madaling salita. Kaya wala siyang INC or incorporations. Pero may mga simbahan kasi na nangungupahan ang mga tao. Bakit? Kasi hindi po kaya ng ating simbahan kung aasa lang sila sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng lagak. No? Bakit? Kasi di ba alam naman, tanggapin po natin ng katotohanan, ang dami pong kuripot na Pilipinong Katoliko na nagbibigay ng donasyon sa simbahan, 5 piso, 10 piso, pero bongga naman sila magbumili ng alak. So dahil maraming pangangailangan ng ating simbahan, pagbabayad ng tubig, ng ilaw, 'di ba? Ng mga nasisira pagdating sa loob ng simbahan, mga maintenance katulad ng janitor, ng guard, 'di ba? Syempre bumibili rin yan ng mga wine, bumibili rin yan ng ostya, ino-order yan, di naman yan libre. So dahil may pangangailangan ng simbahan, no? Yung mga umuupa sa loob ng ating simbahan katulad sa mga nagtitinda ng pagkain o kaya nagtitinda ng religious items, kinukuha nila yung pera dyan sa pangangailangan mismo ng ating simbahan. Kaya hindi porkit merong incorporation tayong mababasa sa bawat resibo, ibig sabihin tayo ay sekta na. Hindi. Nagiging incorporation ang isang resibo kapag ang isang simbahan ay merong negosyo. Yun ay pantukoy lang po sa negosyo. Hindi po yan pantukoy sa simbahan. Pantukoy po yan doon sa mga nangungupahan sa simbahan. Pag sinabing Bishop of Legazpi, nakatanggap kayo ng Bishop of Legazpi, no, na may nasulat, yan ay galing mismo sa loob yan ay galing mismo sa obispo. Kapag may INC, ibig sabihin, ang simbahan ng Legazpi ay nagbabayad ng tax sa gobyerno dahil may nangungupahan sa lupa ng Diocese of Legazpi. Kaya may INC. Ngayon, kapag ang resibo nyo naman, nakita nyo kasi may pinakita sa akin Certificate of Chu receipt. Pero wala namang INC.
no? At nakalagay lang is halimbawa Diocese of ganito at hindi sinasabi na INC or incorporation ito, hindi po kasi binibili ang sakramento. Ang binabayaran nating mga Katoliko dito, yung mga expenses na gagamitin natin sa ating kasal. Yun po ang ating babayaran. At hindi po totoo na may bayad ang kasal. May mga tao kasi na may kaya-kaya naman sa buhay, gustong maging pribado ang kanilang pagmamahalan. At dahil gagamit sila ng kuryente, gagamit sila ng lokasyon, gagamit sila ng lugar, bilang tulong na lang nila sa ating simbahan. No, bilang tulong na lang nila sa ating simbahan, sila ay nagbabayad ng fees kasi hindi naman po libre ang ginagamit natin sa pagsisimba. Yung mga maintenance niyan. Yan ay choice ng mga gustong magpakasal. Pero sa totoo po, libre po ang kasal natin sa kasalang bayan. Kaso may mga tao kasi na ayaw sa kasalang bayan, gusto nila sosyal. Gusto nila dalawa sila, gagawa nila ng arrangement ang buong simbahan, gagamitin, uupahan nila actually yung lugar. Hindi po inuupahan ang sakramento. Ang inuupahan ng mga taong nagpapakasal ng gusto ng magarbong kasal ay yung location. Hindi po kasi libre yan. Umuupa sila ng lugar kung saan sila ikakasal. Kaya po nagkakaroon ng pagbabayad. Pagbabayad dun sa location na kanilang ginamit. Hindi po binabayaran ang sakramento. Lahat po yan ay libre. Ang binyag, libre yan. Sa totoo lang. Binyagang bayan. Ayaw niya magbayad ng binyag? Magbinyagang bayan ka. Ayaw mo magbayad ng kasal? Di magkasalang bayan ka. Walang bayad ng confession. Hindi ba? Walang bayad yan. Pag nagpari ka ba, may bayad yan? May bayad ang mga pare? Wala. Lahat po ng sacraments natin ay walang bayad. Pero yung mga process, no? Yun ang may bayad. Halimbawa, sa pagpapare, malamang hindi ka naman pwedeng gigising ka na lang, gusto mo pari ka na, mag-aaral ka. So pag nag-aaral ka, may tuition fee. Babayaran mo yon kasi may process ang pagpapare. Pero yung pagiging pari mo o pari ka na, hindi pula pong sahod yan. Kaya fake news yung sinasabi nila na may bayad ang kasal. Wala pong bayad ang lahat ng sakramento. Sadyang may mga Katoliko lang na gustong maging espesyal ang kanilang mga kasal. Gusto nilang maging meaningful. Gusto nila na yung kasal nila ay masaksihan lang ng mga taong mahal nila sa buhay. Kaya wag natin pagtalunan. Kasi ako sa totoo lang hindi ko rin po alam to. Tinuro lang sa akin to ni Kuya Joshua. No? Tinuro lang sa akin to. Pag meron tayong nabasa once again na INC sa resibo, it means ang parokyang yon ay nagbabayad ng tax sa government kasi yung parokyang yon ay may umuupa na tao. Tatandaan nyo yan. Kapag ang isang resibo ng ikakasal ay wala namang INC or incorporation na nakalagay, ibig sabihin, hindi nagbabayad ng tax ang parokyang nandoon dahil wala naman yung business sa loob. Kasi para magbayad ka ng tax, kailangan mo ng business permit. So, meaning to say, walang business yung simbahan na yon. No? Ngayon, pag sinabing Bishop of, halimbawa Bishop of Davao, ibig sabihin, yung natanggap mong papel ay mula mismo sa obispo ng Davao. Kapag mayroon naman kayong nakita na Diocese of Davao, yan ay pagpapakilala dun sa isang tao kung saang diocese ka nasasakop. Kaya may Diocese of Davao. Kaya there is nothing wrong kung may mabasa tayong Bishop of Davao or Diocese of Davao, may pagkakaiba man sa mga yan, pareho lang yan. Pareho lang po yan, wala po yung pinagkaiba. At yung INC or incorporation sa dulo ng mga resibo ng mga ikakasal, ang taray, di ba? Kala mo naranasan ng ikasal. Yung INC or incorporation sa dulo ng resibo, pag may INC kayong nabasa once again, yung simbahan na yon ay may business permit.
mula doon sa mga taong umuupa sa bakanting lupa ng simbahan, gaya ng mga nagtitinda ng pagkain, nagtitinda ng religious items, 'di ba? Mga nagtitinda ng mga langis. 'Yon. Kailangan natin ng business permit diyan, yung mga umuupa na mga nagpapa-seminar, kagaya ng charismatic, ng kursilyo, ng couples for Christ, singles for Christ, o kung anumang mga movements yan na nagpapa-seminar ng 2 days, syempre uupa sila doon sa facilities ng simbahan. So, business pa din yon. So, yan ay ipinarirehistro ng simbahan sa government. Kaya nagbabayad tayo ng tax. That's why sa ibang receipt ay may INC or incorporations dahil may involved na business permit yon. Pero hindi po yung simbahan natin ang nakaregister doon na, kundi yung business. Kaya nga 'di ba sinasabi natin ng INC ay corporation, kasi corporation ang kanilang ang sekta ng INC. So ibig sabihin sila ay isang negosyo. Kasi kapag ikaw ay nasa Security and Exchange Commission, kailangan mo ng business permit. So meaning to say, ang titulo na hinahawakan ng INC ay business permit. Business permit yung sekta nila kasi nga corporation sila. Ganon din sa ating simbahan, nagiging incorporation siya kasi meron tayong business permit. Hindi po yung pagiging Katoliko natin, kundi yung mga taong nangupahan doon sa teritoryo ng isang parokya. No, kaya wag po natin yung pagtalon-talunan, at nagpapasalamat talaga ako kay Ate G Evangelista at kay Kuya Joshua sa paggabay at pag-guide sa akin sa pagtuturo. Actually, napaka-amazing nilang mga tao. Napakabihira sa Katoliko na magpapaliwanag sa'yo ng mga katuruan ng simbahan na hindi ka ma-offend. Kasi usually, sa mga Katoliko, lalo na kapag alam nilang magaling na magaling sila, mararamdaman mo na parang ang taas naman nito, nakaka-offend naman to mag-correct. Sila hindi hindi ako nakaramdam ng yabang sa kanila na, "Oy, Sanrio, sorry, alam ko 'yan." O kala mo lahat alam mo, hindi Sabi pa nga nila sa akin, "Oh, brother, tuturo ko sa iyo, ganito 'yan ha, para maintindihan mo." Kasi ganoon naman talaga dapat yung way. At maraming salamat sa mga Katolikong ito na ninonurture ako at sinusuport ako sa mga bagay na hindi ko alam. Kasi sabi ko nga po sa kanila, may ang mga nanonood sa akin lagi sinasabi na, "Sanrio, gusto namin ikaw magpaliwanag nito." Imagine niyo po, kahit ultimo resibo, maniniwala kami, Sanrio, kapag ikaw nagpaliwanag niyan. Sige, ipaliwanag mo. Hindi naman po taong simbahan. So yung nakakaalam siguro niyan yung mga sekretary na ng simbahan. Paano ko po yan aalamin? Mabuti na nga lang ang bait ng Diyos sa akin, 'di ba? Na iniisip ko din, sino pagtatanungan ko? Mga resibo yan. Wala naman akong alam sa loob ng simbahan, yung kalakaran doon. Ang bait lang ng Diyos sa akin, Sanrio, kailangan mo ba ng ng information? Kailangan mo ba ng idea kung ano nangyayari sa loob ng simbahan? Or paano mo iintindihin tong resibo-resibo na yan? May nag-PM sa akin. Talagang hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos na kung ano yung kailangan ko, ibinibigay niya. Kagaya ng kung paano ko ipapaliwanag tong mga resibo na to para matigil na yan. Yang pagtatalo-talo sa resibo na yan. Totoo po, na sa resibo meron tayong mababasa na incorporation. Bishop of Legazpi Incorporation, yan po ay resibo ng Katolikong simbahan. Dahil ang Diocese of Legazpi ay nagbabayad ng tax sa government, kaya siya tinawag na incorporation because of the tax. Not because of the church, but because of the tax. No? Totoo po yan. Kaya wag tayong magugulat na oy, ang kapal na mukha nyo, di ba? Ganun tayo eh. Anong tingin nyo sa amin? Negosyo, di ba? Kasi may incorporations, hindi po. No? Hindi porkit may incorporations ang mga resibo na tinatanggap natin na ang simbahan natin ay negosyo na hindi. May mga nangungupahan dun sa teritoryo ng bawat parokya. Kaya meron po tayong incorporation for the business, not for the church. No? At nararamdaman ko at masaya naman din ako sa mga Katoliko na nagalit, no? Napakasinungaling mo, napakagayto mo. Hindi kami incorporations. Actually,
gusto ko din silang palakpakan kasi gano'n nila kamahal ang Catholic Church. 'Di ba? Sa sobrang pagmamahal nila sa simbahan, hindi kami papayag na maging inkorporasyon ng aming simbahan, 'di ba? May mga nabasa pa ako dun sa comment, kapal ang mga pagmumukha ninyo, ginawa nyo kaming negosyo, mali ang resibo na 'yan. Kahit din ako, nagalit din ako kasi sabi ko, ano tingin nyo sa amin? Hoy, hindi kami business, kapal ang mga mukha nyo. Pero nung ipinaliwanag sa akin na yung incorporations na nasa resibo ay patungkol yon sa negosyo na nasa loob ng parokya, no? At hindi yun patungkol sa simbahan, mas maiintindihan natin kasi tandaan po natin mga kapanalig, dapat maging broad-minded tayo na hindi po sa lahat ng pagkakataon ay mabibigyan tugon natin ang pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng laga. Alam nyo naman po kung gaano karami ang ilaw at electric pan sa loob ng simbahan. Alam nyo naman po na gumagamit ang simbahan ng wine, ng ostya. Alam nyo naman din po lalo na meron tayong mga janitor, meron tayong mga bodyguard. Bodyguard, meron tayong mga security guard. At lalong alam naman din natin po na wala naman pong sinasahod ang mga pare. Umaasa na lang din ang ating mga kaparian sa ating mga parokyano, sa ating mga katolikong kaanib, sa atin sila umaasa para maipagpatuloy ang kagandahan ng isang simbahan. At dahil hindi lahat ng parokya maraming katolikong nagsisimba at hindi rin lahat ng parokya, lahat ng katoliko nagsisimba ay nagbibigay ng offering, ginagamit ng simbahan yung mga lupang espasyo o yung mga lupang bakante para idagdag sa pangangailangan ng ating simbahan. Kailangan po kasi yun. No? Kailangan ng ating simbahan talaga ng financial, wag tayong mga hypocrite at yan. Alam naman po natin na kailangan talaga ng simbahan ng ang tawag nito ang financial. Kaya yan, isa yan sa pinagkukuhaan ng ibang mga parokya para tugunan ang pangangailangan ng ating simbahan sa mga kakulangan. Halimbawa sa kailangan ng tubero, may nasirang tubo, yon doon kinukuha yon sa mga umuupang tao sa mga bakanteng lote ng ating simbahan. Pero hindi po ibig sabihin na may nangungupahan doon sa how can I say this? May nangungupahan doon sa ating simbahan ay ginagamit na yan para sa pansariling kapakanan. Hindi po. Lahat po yan ay dumadaan sa sekretary kung magkano yung pinapasok at lahat po ng perang pumapasok sa loob ng simbahan ay inire-report yan doon sa obispo kung saan yung parokya na yon na nakatayo. Nagre-report din sila sa pera, so hindi yan pwedeng ibulsa ng mga pare. Sabi ni Kuya Respeto, kinasal kami ni Missy sa katedral ng Legazpi City. Wala namang ganyan nakasulat. Ang meron yung nagbayad ng decoration at choirs at depende din sa'yo kung bongga ang decoration sa kasal mo. Medyo may dagdag bayad kasi sa bulaklak, parang medyo mahal. Opo, actually, ayan nga yung nirereklamo Kuya Respeto ng mga sulpot. No, ang mahal-mahal ng bayad. Kasi hindi nila iniisip na maaaring na nandoon na rin yung bayad sa mga wedding planner o kaya sa mga decorations. Gusto nila ng magarbong bulaklak. Kumuha doon sa simbahan ng mag-aasikaso ng pag-aayos sa loob ng simbahan. Kasi usually, yung mga nag-aayos ng kasal doon sa kung saan sila lalakad, di ba? Yung iba may red carpet. Sumasanggunin sila sa simbahan, pinauubayan nila na, Father, kayo na po magpaganda ng venue. Hindi ko na po maaasikaso yan. Hindi naman pwedeng libre yun. Hindi naman pwedeng ang simbahan bibili ng bulaklak doon sa ikakasal. Hindi pwede. So, nag-estimate ang simbahan dyan na, sige, decorations, gagamit ng kurtina, gusto mo ng bongga, ganito ang estimate na magagastos mo sa venue. Sinasama yon doon sa ikakasal, kaya mahal. Hindi yung kasal ang binabayaran, kundi yung mga ginamit. Gagamitin mo. Alam nga naman, si Father pabibili ng pang-red carpet mo, ikaw ang magpapakasal, tas pari mamomblema. Gusto mo pala ng maarteng kasal, gusto mo ng maarteng kasal, gusto mo ng bongga kasal, edi gumastos ka.
Hindi naman pa pwede na nangarap ka na bongga yung kasal mo, tapos pari gagastos. Aba, bongga ka. Bongga ka, day. Wala pong bayad ang kasal. Hindi po yan kahit kailan itinuturo ng simbahan na ang kasal ay dapat tayong magbayad. Kung gusto nyo ng kasal na walang bayad, magkasalang bayan kayo. Marami lang talagang mga Katoliko na gusto kapag sila ay nakipag-isang dibdib sa kanilang sinisinta, gusto nila espesyal. Sino ba namang ayaw nun? Diba? Nalalakad ka sa aisle, tas lahat ng mahal mo sa buhay nakatingin sa'yo, tas ang ganda-ganda, parang garden yung loob ng simbahan. Lahat naman pinangarap ng babae na ganon. Lahat din ng lalaki. Sino ba naman ang hindi ginusto ng lalaki na nakatayo kayo sa altar, biglang bubukas yung pintuan, makikita mo yung asawa mo, o let's say na yung kasintahan mo, ang ganda-ganda ng gown. Tapos lahat nakatingin kayo dun sa asawa niya, sa asawa mo, di ba? Masarap yung ganong feeling. At yun yung tinetreasure ng bawat Katoliko na gusto yung special wedding. Yan yung special wedding na tinatawag. Malamang gagamit magbubulaklak ka. Oh, red carpet. Paano kung yung simbahan walang red carpet? Oh, syempre bibili sila ng red carpet. Yung mga kurti-kurti ng ganong abubot, may bayad yon. Yung mga taong aarkilahin mo, alangan naman si Father ang pag-ayusin mo ng bulaklak. Syempre magre-rent ka, hindi naman pwedeng isang tao lang rentahan mo. Usually, ang nag-aayos ng decoration sa loob ng simbahan, 4-5 tao yan. Kumukuha yan sa staff ng simbahan, babayaran mo yun. Oh, hindi ba? Yung ano pa, yung tawag nito, yung mga facilities, yung ilaw, yung tubig, yung kuryente, yung venue. Ayun ang binabayaran, pero yung tunay na sakramento ng ating simbahan, wala pong bayad lahat yan. The 7 sacraments of the Catholic Church, wala pong bayad. Ito ay libreng ibinibigay sa mga Katoliko. Huwag po kayong fake news. No? Kaya sana, no, ganun din ako, no, unti-unti, na mag-isip muna tayo. Kaya lang kasi yung post kasi ng resibo, galing sa sulpot, galing sa SDA, tas yung iba daw ay galing sa INC. So, syempre, kapag galing sa kanila, alam nyo naman tayong mga Katoliko, ay, peke to, sinisiraan nyo ang simbahan, kasi usually, ganun naman talaga ginagawa nila. Hindi tayo agad-agad naniniwala. At ganun din ako, kasi galing sa Protestant. Pero kung siguro galing siya sa Katoliko, mapapaisip tayo, may ganito ba talaga sa simbahan? Mag-iisip ka. Kaya lang kasi, di ba, pag galing talaga sa sulpot, at alam naman natin na parang kakaiba, at ngayon lang natin nabasa na parang ginagawa nilang heretiko ang simbahan, kahit sino Katoliko magtataas ng kilay. Pero ganun pa man, mga kapanalig ko, no, sa mga nagsabi doon sa resibo ng Bishop of Legazpi INC Incorporation na peke yan, proud pa rin ako sa inyo. Kasi ganun natin kamahal ang simbahan. Ganun natin pinoprotektahan ng ating simbahan na hindi niya pwede na sabihin na ang Catholic Church ay negosyo o isang incorporations. Be proud pa rin po ako sa inyo, sa atin. Ganun natin pinoprotektahan ng simbahan. At sa mga nagsabi naman na yan ay resibo ng simbahan kahit may incorporations na nakalagay, maraming salamat po. Diba? At least, hindi lang po ako, kundi maraming mga Katoliko na makakapanood ng live ko na maiintindihan na, okay, napanood ko live ni Sanrio, pag may incorporations sa resibo, ibig sabihin, nagbabayad ng tax ang simbahang ito kasi baka may umuupa o may business permit. No? Now, bago tayo magtapos, once again, mga kapanalig ko, nagpapasalamat ako sa isang kaanib ng INC. Pinaliwanag ko na po sa inyo kanina na gusto niya nang maging Katoliko. Hindi po siya Katoliko inborn. Siya po ay inborn na INC. Siya ay mula sa pamilya ng mga INC from Ilocos Norte at mag-aaral na po sana siya ng pagiging ministro o pagka-ministro. Na dapat siya po ay papasok na sana ng pagka-ministro. Pero siya ay umalis at nagdesisyon na wag ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil
sabi niya nga sa akin, Sanrio, thank you sa live mo. Dahil meron siyang na-realize. At isa sa nagpa-realize sa kanya, no, ay ang bakit hindi nga ba kami pinapayagan na mag-aral at magbasa ng Bible. Ayun ang sinabi niya sa akin. At sabi niya na, Sanrio, i-mentor mo naman ako. Gusto kong maging malalim na Katoliko kahit hindi pa siya Katoliko. Kasi sabi ko sa kanya, pumunta ka na sa mga parokya, magtanong ka kay Father kung ano yung gagawin mo para maging Katoliko ka. At sabi naman niya, dahil siya ay mula sa mga INC, ang buong angka niya INC, siya lang yata yung kauna-unahang magkakatoliko. Ngayon, ang sabi niya sa akin, pati ang pamilya niya, ang buong angka niya, pipilitin niyang i-convert para maging Katoliko. At sobrang blessed, sobrang nakakatuwa. At sa ibang mga Protestant na kabataan na nag-save ng mga videos ko sa YouTube, no? Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta. Kahit mga Protestante kayo, ay palihim yung pinanonood yung mga presentations ko sa YouTube channel. Kasi sabi sa akin dun sa YouTube channel is, inotice ko naman daw sila kasi usually FB lang naman din ako, di ba? Ngayon, sa lahat po ng mga sumusuporta naman sa akin sa YouTube channel, lalong-lalo sa mga Protestant dyan na ayan, nagpapaalam din sa akin, Sanrio, kokopyahin ko yung videos mo. Lahat po, whether you are a Catholic or a Protestant or ibang religion like Muslim, Islam, o kung ano pa, ang video ko, ang live presentations ko ay para po yan sa lahat ng tao. Libre ko po yung ginagawa ito, ibinibigay sa tao. Kahit na ano po ang gusto nyong gawin sa video, i-chop nyo, i-save nyo para meron kayong napapakinggan, okay lang po yun sa akin. Kasi marami po kasing nagpapaalam Sanrio, pwede ko bang kunin tong videos mo? Huwag na po kayo magpaalam sa akin. Ang presentations ko po ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng Katoliko at hindi Katoliko, no? Hindi ko po, wala po akong hahabulin dyan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang talino na ibinibigay sa akin ng Diyos ay libre. Kaya marapat lang nagagamitin ko to ng libre para sa mga tao. No, at sana ganun din yung mga nanonood at sumusubaybay sa presentations ko. Kung kayo man ay nag-grow or kung kayo ay nag-i-evolve, no, na dati mahina-hina, ngayon malakas-lakas na, ibigay natin 'yan, no? Ibigay natin ang pagse-serve natin sa Diyos ng libre. Huwag natin siyang ipagdamot sa tao at huwag tayong mapagod. Huwag tayong tatamad-tamad, no? Hindi pa lang po talaga ako makapag-live presentations ng pangmalakasan sa ngayon kasi magko-confess po muna ako, no? At oo nga po pala mga kapanalig ko, no, inaanyayahan ko kayo this coming March, this month of March 2024, si Sanrio ay muli na naman ninyong makikita sa Radio Veritas. At kasama ko ang mga iba't ibang mga Catholic faith defender na mga written debater, no? Kasama ko sila na pupunta sa Radio Veritas at makikita niyo na naman yung pagmumukha ko doon sa Radio Veritas. Kaya maraming salamat po sa Radio Veritas sa inyong pag-invite po sa akin sa radio stations. At alam naman po natin na ang Radio Veritas ay kilala sa buong Pilipinas dahil yan ay lisensyado. Nagbabayad po ng tax ang Radio Veritas. So incorporation din po yan, no, dahil sa tax. So nagbabayad po yan ng tax. Tayo ay naimbitahan muli ng Radio Veritas at sa pagkakaalam ko, ang pagiging paksa dyan yung mga naging presentation ni CJ Texon David, no? Yung mga naging live niya, lalong-lalo na tungkol dun sa kumpisal, di ba? Sinabi niya na hindi raw dapat tayo magkumpisal sa mga pare. So, yun yung magiging topic doon. At kasama ko yung ibang mga kaanib ng Ave Maristela na pupunta po sa Radio Veritas. Kaya kita-kits po tayo, no? At sa mga Katoliko na hanggang ngayon ay sumusuporta at nandiyan dyan sa tabi ko, no, maraming pong salamat. Sana po magpatuloy lang po tayo sa pagdedepensa sa ating simbahan, no? At ipakita natin sa kanila na tayong mga Katoliko
ang siyang tunay na tatag ni Kristo. Kasi kung tayo magpapahinga, mananahimik, mamimihasa ang mga sulpot. Dadami na naman yan. So, kinakailangan, araw-araw, kahit napaka-simpleng bagay lang, no, ipakita natin ang pagiging Kristiyanong Katoliko natin sa pamamagitan ng pagtuturo at pagdedepensa sa ating simbahan, sa ating inang simbahan. Kung lahat naman po kasi tayo ay magtutulong-tulong at magkakaisa, para labanan ng mga sulpot na yan, hindi na po sila uubra dito sa Pilipinas. At sa mga Protestant po na nanonood ng live ko at inaabangan yung live presentations ko, sa mga Protestant po na gustong magkatoliko at lihim, na nagsisimba at lihim na naging katoliko na hindi alam ng mga pamilya ng Protestant, maraming salamat po sa inyo. At pagdadasal ko ang inyong mga pamilya na sana ay matanggap ang inyong pagbabalik loob sa simbahang tatag ni Kristo at hindi po yan kasalanan. Hindi po kasalanan kung ilihim ninyo sa inyong mga magulang na sulpot na kayo ay nagbalik katoliko o kayo ay katoliko na dahil nagpaano na kayo sa pare. Hindi po yan kasalanan. Ang lahat po ng bagay ay napapanahon. May panahon ng pag-aani, mayroong panahon ng pagtatanim. Kung sa tingin ninyo na kayo ay naglihim sa inyong pamilya na katoliko na kayo ngayon kasi kayo ay protestante, no? At kayo ay nagsisinungaling sa inyong pamilya, hindi po yan pagsisinungaling. Kumukuha lang kayo ng tamang tiyempo kung paano ninyo ipapaliwanag sa kanila na kayo ay hindi na protestante, kundi kayo ay katoliko na. At marami po ngayon na mga protestanteng kabataan na hindi po alam ng kanilang mga pamilya na katoliko na sila. Actually, yan po ay aking ideya na tinuro sa kanila. No? Sabi ko, o sige, ganito gawin mo, gusto mong magkatoliko. Pumunta ka dun sa pare, sabihin mo magkakatoliko ka, pero wag mong papaalam sa mga magulang mo kasi malamang mapapagalitan ka o baka pag-initan ka dun sa inyo. Intayin na lang natin yung time ni Lord. Kung kailan kanya sasabihan na, o sige, sabihin mo sa magulang mo. Kasi kung ngayon mo sasabihin yan, hindi ka papayagan. Aawayin ka ng mga magulang mo, baka pati ng kapatid mo masakal ka pa, di ba? Kaya ang ginawa nila, pero hindi ko alam kung tama ba yung advice ko. Ang ginawa nila, nag-convert sila into Catholic. Kasi ano sila mga inborn Protestant sila. Dahil baka hindi nga daw matanggap ng pamilya nila na sila ay magkakatoliko, nilihim. So walang kaalam-alam yung ano nila, yung pamilya nila, yung magulang, na yung mga anak nila, yung mga anak o yung mga pamangkin nila, katoliko na. Pero sumasamba pa rin sila sa mga born again, no, sumasamba pa rin sila sa mga kapilya ng mga Protestants. Sumasamba sila doon, pero nagsisimba rin sila sa simbahang Katolika. Kumbaga dalawa yung pagsisimba nila. Kasi hindi naman sila pwedeng hindi magsimba din sa simbahan ng Protestant, mahahalata sila. So, ang sinabi ko sa kanila, sige lang. Kung kaya ng katawan mo magsimba, kung kaya ng katawan mo magsabat ng Sabado, at kung kaya mo namang magsabat ng Sunday, gawin mo. Para kung ayaw mo talagang malaman ng magulang mo na katoliko ka, at baka mapatay ka ng tatay mo, pero gustong-gusto mo yung simbahan ng katoliko, sige, magsimba ka. Hindi yun kasalanan. Pag-iingat yun sa sarili. At balang araw, ang Diyos ang kikilos kung kailan mo sasabihin sa kanila na mapa, katoliko po ako. At isa na akong ganap na katoliko dahil nagpabautismo na ako sa Roman Catholic Church. At marami na pong ganyan na mga kabataan na naging kaklose ko ngayon na nagpunta ng mga simbahan natin, nagpa-bless na sa pare para maging katoliko sila. At lahat po sila ay inborn Protestant. Mga inborn Protestant. At sa mga LGBTQ naman na Catholic, no, ayan na ha. Kasi sabi nyo, di ko kayo sinashout out, okay. Yung mga LGBTQIA na Katoliko, no, maraming salamat sa inyo, no. Kasi may mga kapanalig ko, may mga instances kasi sa LGBTQIA community na 10 years nang nagsasama. 15 years nang nagsasama. Sabi niya, Sandrillo, paano yun? Meron akong asawa. 15 years na kami. Pareho kaming babae. So, yung isa, lesbian. Meron naman
na kakilala ko, bakla. Pero hindi siya mukhang babae. Kumbaga pareho silang mukhang lalaki. Pero 10 taon na sila nagsasama. Sabi niya, paano yun, Sanrio? Mawawala ng kwenta yung yung pakikinig namin sa'yo. Kasi may karelasyon kami. Kapwa nila babae at kapwa nila lalaki. Paano yun? Sabi ko, walang masama kung kayo ay nagsasama as long as walang pagtatali. Hanggat walang sex. Ngayon, ang sabi sa akin, no, tong nakaraan na, Sanrio, thank you. Why? Nag-decide silang mag-partner na wala na silang sex. Kundi mag-partner na lang sila sa buhay. Kasi may mga instances po as an LGBTQ na dahil nakasanayan na lang nila yung isa't isa, alam naman po natin na hindi lahat ng pamilya ay perpekto. No, sila ay namumuhay ng solo, wala na silang masasandalang kadugo. Sila sa kumbaga sa isa't isa doon na lang sila nagkukuhaan ng lakas ng loob. Nag-decide sila na wala na silang sex. Nagsasama sila, oo, 15 years. Oo, nagsasama sila. Pero nag-decide naman sila na kahit nagsasama kami, nag-promise na kami sa isa't isa na wala na kaming sex. At alam nyo po ba ang naging goal nila? Magpapakabanal. Can you imagine? Dalawang babae ang umiwas na sa pita ng laman bagamat nagsasama at ang goal nila, magpapakabanal sila. Tatanggap ng mga sacraments, magko-confess. Actually, nagko-confess sila weekly. Ganon din dun sa LGBTQ, parehong lalaki naman, no? Parang silahis ata yung tawag sa ganon, yung dalawa kayong mukhang lalaki. Ganon din. Ngayon, sila naman ay nagko-control. Kasi bago-bago pa lang ko pa lang din sila nakikilala at nakilala ko din sila dahil sa panonood din ng live ko. Yun, piniem ako, Sanrio, panood ko yung live mo ha, kuwela ka, ganon. So sila, pinag-aaralan pa lang yung control. Yung pagko-control nila sa sex. Kasi mahirap nga naman din yun sa mag-asawa na wala kayong sex. Dahil yan ay nature ng tao. So sila naman ay nag-uusap na pag-aralan natin, kontrolin yung tawag ng laman. Kasi unti-unti binibitawan na nila yung mga bagay na nakakapag-offend kay Lord, no? At sa mga kabataan ditong lalaki, no, na nag-PM din sa akin, may problema naman sila regarding sa masturbation. No, talagang hindi raw nila mapigilan whenever nakapag sila daw ay pumupunta ng CR. Parang naka-program na raw yung utak nila, diretso na sila doon. Alam nyo na kung anong gagawin, magma-masturbate. Sa mga lalaki dito, no? Gaya ng sabi ko po sa inyo, lagi kayong, halimbawa, kung kayo na lang, lalo na pag kayo mag-isa, syempre, mga lalaki kayo, ano-ano mga mai-imagine niyo, lalo na yung mga walang girlfriend, di ba? Talagang prone niya sa masturbation. Ang lagi kong ina-advise sa mga kabataang lalaki, lalo na yung mga kabataan na mainit ang laman, magpatugtog kayo, lakasan nyo yung speaker ninyo, yung mabibingi ka, ipatugtogin nyo yung kanta ng Divine Mercy. Ewan ko lang, kung makapag-masturbate ka habang kumakanta ng For the Sake of His Sorrowful Passion, ikaw na mismo mahihiya sa Diyos. No? Ganun po yung gagawin natin. Lagi tayong gagawa ng mga bagay na pwede nating, kung saan tayo pwedeng makapag-control. Magpatugtog kayo ng mga religious songs. Or kung gusto ninyo, magpatugtog kayo ng ang Santo Rosario dyan sa YouTube channel, i-speaker mo. Kapag sa tingin mo, pagpunta mo ng banyo, hindi mo tawag nito? Hindi mo matatanggihan ng tawag ng laman, wag kang magdala ng cellphone mo. Iwan mo sa labas, wag mong dalhin sa CR. Kung yan ang magkokos para magkasala ka, iwan mo. Subukan at sikapin nating magpakabanal. Subukan at sikapin natin na huwag nating ma-offend si God. Mahirap, oo, hindi siya ganun kadali. Lalo na sa mga lalaki. Napakahirap. Hindi lang masturbation, but mas hirap ang lalaki sa kasalanan kumpara sa babae. Mas hirap ang mga lalaki dyan, lalo na pagdating sa sex. Pero, lagi nating iisipin
na sa bawat actions na ginagawa natin na na-offend natin ang God, yan ay aanihin natin sa kabilang buhay. Ngayon, hindi pa natin naiintindihan kasi hindi pa tayo patay. Pero mararamdaman ninyo nating lahat actually hanggang sa ating kabuto-butuhan ang mga bunga at epekto ng ginagawa nating pang-o-offend kay God. Kaya, bago tayo gumawa ng isang actions na alam natin ay mapapasa impyerno tayo, ang iisipin natin lagi, eto ba ang katapat ng kaluluwa ko? No? Eto ba yung katapat ng kaluluwa ko? Sa isang masturbation lang maiimpyerno ako? Hindi. Control. Pray. No? Sabi ni Kuya Respeto, papaya daw kumain, nung nasa kumbento pa daw si Kuya Respeto, kumain daw ng papaya. Pampatanggal daw yan ng kate. No, yan, nag-advise si Kuya Respeto. No, sa mga nalululong dyan sa pagkakamay, mapababae. Hoy, may babaeng ganyan, huwag kayong mapababae, mapalalaki, yan, kumain po kayo araw-araw ng papaya. Nagtatanggal daw po, sabi ni Kuya Respeto yan, ng kakatihan. So, magpapaya po kayo, no? So, yun po, at maraming salamat sa inyong panonood. Na-miss ko po kayo lahat, mga kapanalig ko. Magbabalik live po tayo kapag ako po ay nakapag-confess na, no? Kasi isa ngayon, hindi pa po ako nakakapag-kumpisan. So, after may confession, magsisimula na po ulit akong magsulat. At ang presentations natin ay kakaiba, no? Ibang presentations ang inyong masasaksihan sa mga i-research ko na ngayon nyo lang din siguro maririnig. No? So, yun lang po. Maraming salamat. Ako po si Sanrio. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Shout out po sa Radyo Veritas. Shout out po sa Punto per Punto Family. At shout out po sa Ave Maristela Catholic Faith Defender. Nawa po tayong lahat ng mga Katoliko ay magkaisang sugpuin ang mga laso na aral, dala-dala at bit ni Satanas sa ilalim ng mga protestante. Wala pong magagawa ang protestante sa Pilipinas kung alam lang ng bawat Katoliko ang salitang pagkakaisa. At ang pagkakaisa nating mga Katoliko ang siyang gigiba at magpapabagsak sa lahat ng mga protestante dito sa Pilipinas na pakalat-kalat. So yun lang po, maraming salamat and God bless you.